Sa compound interest naman guys, ito naman ang formula ng compound interest. Di ba sa simple interest ay yung n mo nasa loob ng parenthesis, hindi pa siya lumulutang. Dito, lumulutang sa area, exponent na siya, sa labas pa ng parenthesis. Ito yung mga terms. Okay? Yan yung mga terms. So, ang concept naman ng compound guys, ay ito po ay simple interest din, pero nagbabago ang principal. Paano? Kunwari, ito ay base sa totoong buhay na experience. May principal value ka, ito ay nag-deposit ka sa co-op ng 50,000. Ang interest rate niya 1.5% per year. Okay, always per year yan Tapos number of years, depende na sa'yo kasi practical to So, nag-deposit ka daw sa time deposit ng co-op, 50,000. Yung interest niya dito sa unang taon, isang taon lang to isang taon. Kaya yung n mo dito sa formula ng interest ay 1 kasi isang taon pa yan. Tigi isang taon to. 1. Parang simple interest to guys, simple interest. So 1 yan, then P 50,000 times 1.5% rate per year, 750. And i-add mo yung dalawa, future. After that, tatanungin ka ng co-op. Tapos na po ang 1 year. Kung pinili mo ay 1 year. Sa paghihintay. Kasi pipili ka talaga dyan sa co-op. Depende ko anong co-op. Pero sa co-op kasi na in-experience ko, pipili ka kung ilang taon o ilang buwan yan. Pinili ko, for example, 1 year. Hinintay ko ang 1 year. So, tatawagan ka na ng co-op. Sir, kukunin mo na po ba yung interest mo na 750 or i-renew natin? Ibig sabihin ng renew, hindi mo na daw kukunin, idagdag na lang daw yan sa principal. So, decision ko, hindi ko na kinuha yung interest na 750. Dinagdag na nila. Ito na yung panibagong principal mo sa second year. Ganon ang compound interest. And uulitin mo ulit yung nangyari. Multiply mo ulit ito sa interest rate times 1. Kasi 1 year yung second year. 1 year yan. Tapos maging ganito, 761. I-add mo ulit sa principal, maging ganito future. Tatanungin ka ulit ng kukunin mo na po ba yung 761.25 pesos na interest mo? Tapos sasabihin mo, no way, i-renew mo na lang. Okay, renew, idagdag na nila, gagawin na nila itong bagong principal. Taran! And so on. Itong first year to third year, ito yung perfect example ng compound. Huwag niyong pansinin ang fourth year kasi binawasan ko yan ng 20,000. First year to third year ang example ng compound guys. Nag-iiba yung principal. Nadadagdagan. Cumulative. Ano naman pag hindi natin, kung kinukuha natin agad yung interest, anong mangyayari? Kung kinukuha natin yung interest, simple interest yan. So, kung nakita mo na ang principal mo sa first year ay 50,000, dapat second year 50,000, third year 50,000. Kasi kinukuha natin lagi yung interest. Simple interest yan. Kasi 50,000 plus 750, 50,750. Hindi kinuha mo na si 750, hindi naging 50,000. Yung 50,000 naging principal ulit 50,000, parehas siya sa first year. Hindi mauulit-ulit 750, another 50,750. Kinuha mo din yung 750, binalik ulit sa principal na 50,000. Tapos 750 ulit, then 50,750 ulit. So kung hindi nagbabago or hindi nag-accumulate yung principal mo, simple interest. Pero pag nag-accumulate siya, compound interest. And ito ang totoong practical gamit niya sa buhay based on experience. So yan mangyari, 50,000, maging ganyan, maging ganyan, maging ganyan, maging ganyan, maging ganyan. Okay. Paano naman kapag i-convert natin into letters ang pera kanina? So para ma-track natin, anong klaseng formula ang gagamitin? So, sa unang taon, imbis na 50,000, letter P na lang, kunwari. So, isang taon to isang period pala. Period, kasi pwede naman buwan yan, isang semi-annual, isang quarterly, isang bi-monthly, diba? Diba? Okay, so, after that, yung P, imbis na 50,000, P na siya. I-multiply mo sa I, wala na tayong I, basta I lang.
And then yung 1 na period, syempre kasi first to, 1 pa rin. So, P times I lang yan. After that, ito na yung interest mo, PI. I-add mo yan sa P. P plus I, P times 1 plus I. Gets? Pinag-add ko lang yung principal at interest. Naging P plus I, factor out yung P. Ito na, P times 1 plus I. Gets? After that, ito na, gagawin mo na tong principal mo kasi compound na tayo eh. Gagawin mo na tong principal mo kasi cumulative. After that, ito ang principal, i-multiply mo siya sa interest ulit. Kaya times I. Kaya maging ganito. Ito na ang interest mo. Sa future mo na, i-add mo na yung principal at interest. I-add mo lang yung dalawa. Maging ganito. I-summarize mo, i-algebraically simplify mo. Maging ganito, din hanggang ganito. Gets? Sinimplify ko lang to algebraically. And then after that, gawin mo na tong bagong principal mo ulit sa ika-third year. Okay. I-multiply mo ulit siya sa I. Naging interest na siya dito. And then para sa future, i-add mo na yung dalawa. Maging ganito. Simplify, maging ganito na ulit. And then, hindi ko na kailangan pumuntang fourth year. Nakikita ko ng pattern dito. Ang future value, pag dumadaan ang period, first, second, third, fourth, and so on, makikita mo na sumasabay ang number of periods sa exponent. Ang exponent ng future value dito sa first period, 1. First period yan, 1 din. Sa second period, 2. Second period 2, 2. Sa third period, 3. Ang third period, 3. So, sumasabay siya. Kaya gawin na lang natin na ang future value formula pala ay principal times 1 plus I raised to n. Kasi depende yan kung anong period. Kung sinabi niya na 5th period, edi 5 yung n. So, ito na ang formula ng F. Pinakita ko na yan kanina. Okay? Itong I naman, makikita mo din ang pattern dyan. Pero hindi na ito kailangang gamitin. Kasi ang I, interest, pwede mong i-compute yan by subtracting F and P. F, future value minus principal is I. Hindi mo na kailangan gamitin pa to. Okay? Gets? Kung hindi mo pa na-gets, ay pwede mong i-post to, tapos i-observe mo muna to. Or balikan mo yung mga ibang, backward mo yung video and i-observe mo kung anong sinasabi ko. Kasi para mabilis ako, okay? Sa compound interest naman, ito naman ang example niya. Example 2 guys. So, 15,000 daw ang na-invest. Kunwari, pinahiram or diniposit sa bank. At 10% compounded monthly. Guys, hindi ibig sabihin compounded monthly, nakabase na siya sa monthly. Sabi ko, ang interest rate ay always nakabase siya sa per year, guys. Per year ang basihan dito, guys. Hinati-hati mo lang siya ng tigi isang buwan, yung interest sa. So, 10% guys, kung hihatiin mo yan ng tigi isang buwan, 10% divided by 12 yan. 12 months. Kasi 12 months ang isang taon. Kaya maging 0.83% per month ang interest rate dito. So, hindi siya nakabase sa month. Hinahati lang siya. Sinishare lang siya or dinidistribute siya kada buwan sa isang taon. Nakabase pa rin sa isang taon. Kaya sa isang taon. Kaya ang 1 year ay 12 months. So, 10% divided by 12. 0.83% per month. Ngayon, what is its future worth after 5 years? Ano na daw yung future value after 5 years? Okay, solution. Ganun lang. Ito yung formula ng compound. 15,000 ang iyong invest. Principal yan. Okay? Ang interest mo, 10%. Hahatiin mo yan ng 12 months. Kaya over 12. And then yung number of periods, 12 times 5. Bakit 12 times 5? Kasi 12 times siya 12 times siya mag-interest sa isang taon. Gets? Sa isang taon, 12 times siya mag-interest.
Kaya 12 times 5 years. Gets? Kasi compounded monthly. Bawat buwan siya nag-i-interest. Yung sa co-op kasi nag-sample ko kanina, per year yon. Pero ngayon, per month naman. After 1 month, biglang nakita mo ang interest niya. At ayaw mong kunin, i-renew nila. After 2 months, nakita mo ng interest niya. Ganon. Gets ba? Gets? Ganon lang guys. So ito na yung sagot. Another example. 2,000 daw, hiniram mo, was originally made at 8% simple interest for 4 years. Ito ay combination to guys. Medyo mahirap to sa student level na beginner pa. Okay? 2,000 pesos daw ang loan mo. And sa loob ng first 4 na taon. Okay? First 4 years. 8% simple interest pala ang ginagamit ng interest rate. Ibig sabihin, hindi nag-accumulate ang iyong principal value sa first year, second year, third year, and fourth year. 2,000 yan. Kasi siguro kinukuha agad ang interest rate. Parang ganun ba yung kinukuha agad yung interest niya? Ganun yung idea, okay? Okay. At the end of this period, the loan was extended for 3 years. Nadagdagan pa siya ng 3 years, pero yung 3 years na yan, compound interest ang nagamit, hindi na simple. Gets ba? First 4 years, simple interest na 8%. Susunod na 3 taon na, compound interest na 10%. Tapos, compounded semi-annually pa, okay? Bilang student level, guys, mahirap to. Kailangan nyo i-post tong video ay pag-aralan nyo bago nyo i-play ulit, okay? So, 10% compounded semi-annually. How much should the borrower pay at the end of 7 years? Kasi 4 years plus 3 years is 7 years. Solution, unahin muna natin si simple interest, guys, para hindi tayo ma-stress. Organize muna natin. First is simple muna. 4 years muna tayo. So, alam natin na 2,000 ang interest, ay principal mo is 2,000. Ang simple interest mo ay 8%. Ilang taon? 4 years. Yan, ito na yung naipon mo after 4 years. Pag simple interest yan. Ngayon, pag compound na, ito na yung susunod na 3 years. Kung kunin mo na tong future value mo na 2,600, ito na yung gagamitin mo na principal mo ngayon sa susunod na 3 years. Kasi isang transaction ito ng pera. Hindi naman nagbago ang transaction dito. Continuous naman. After 4 years, dire-diretso na naka-invest, naka-deposit. Naka-loan pala. Okay. Okay. 2,640. Ito na yung iyong principal value na bago. Ang interest rate mo ay 10% per year. Pero hahatiin mo ng dalawa. Kasi compounded semi-annually, ibig sabihin ng semi-annually, twice a year or every 6 months. Kaya 10% divided by 2, 5% ang lalabas na interest rate ay interest mo after 6 months. Another 6 months, another 5%. Kaya 0.1 or 10% divided by 2. Ilang times siya mag-interest ulit sa isang taon? Twice a year. Kaya 2 times 3 years is 6 times siya mag-interest in total. And yan na yung sagot. Okay?